first video ng taon. And Happy New Year to everyone. Breakfast muna tayo. Tapos lang natin treadmill and core. So it's been a while since nag-upload ako ng video. Medyo naging busy tayo. But thank God now we do have an opportunity. Let's eat healthy at samahan niyo ako at pag-usapan natin ang mga bagay-bagay, partikular ang buhay-buhay dito sa Amerika, the good, the bad, and the ugly. Okay guys, samahan niyo ako kahit sandali para pag-usapan muna natin siguro yung good. Kasi magtataka kayo bakit good, bad, and ugly. Di ba dapat lahat good na? Kasi nasa ibang bansa ka na eh. Nasa abroad ka na. Nasa Amerika ka na. But yung reality ng buhay, mas madalas, hindi naman porke nasa abroad ka na, maganda na lahat. But to make this video as short and as meaningful as possible, pag-usapan muna natin kung bakit good. Siyempre dito sa Amerika, unang-una, nandito na lahat yung opportunity. Mga bagay na hindi mo easily ma-achieve sa Pilipinas. Especially pag ordinaryo ka lang na empleyado, manggagawa, kung wala kang business or hindi naman talaga kayo old rich. Dito sa Amerika, good kasi unang-una, dito walang diskriminasyon pagdating sa edad. Gusto mo magtrabaho kahit ilang taon ka na, as long as you're capable, they will still hire you and allow you to work. Hindi kagaya sa ibang bansa or particular sa atin sa Pilipinas, parang pag matanda ka na, it's a puwera ka na. Dito sa Amerika, napakaganda ng opportunity. And dito, as long as masipag ka, hindi ka rin magugutom. Siguro, ma-share ko lang ng mabilis yung minimum na what they call this, salary dito right now per hour is somewhere $15 to $17 dito sa lugar namin. I can only speak for where I'm at. So, $17. Parang buong 8 hours na natin yun sa Pilipinas eh. The second thing na maganda rito, talagang yung quality, yung education ng mga bata. And even public school, they do have a higher standards pagdating sa pag-aaral. And dito, as long as marunong kang magtipid, marunong kang magtiis, marunong kang gumawa ng paraan, napakabilis makapag-ipon, napakabilis umasenso, at higit sa lahat, napakadaling gumaan ng buhay. Meron kang trabaho, kaya mong bumili ng sasakyan na kahit lang ang gusto mo. Meron kang trabaho, pwede kang kumain sa kahit anong restaurant na gusto mo. Yung kakaibahan ng mahirap at mayaman dito, hindi nakikita sa hapagkainan. Lahat ng kinakain ng mayaman dito, particular yung mga nabibili sa mga grocery store, parehas lang din na nabibili ng mga ordinaryong tao. Anong sasakyan ang gusto mo, mabibili mo. Pero, pwede ka rin sana magbayad. Ang good dito, at the most important thing para sa akin is yung healthcare. Nasa Pilipinas, pag nagkasakit ka at wala kang pera, naku po, binawa ng Diyos, wag naman, bumilang ka at sigurado, hindi ka na magtatagal. Dito sa Amerika, kahit wala kang pera, pumasok ka sa emergency, gagamutin ka nila. Wala kang pera, they do have subsidy. They do have programs that will help you na makalabas sa hospital, na you don't have to worry about your hospital bills. Yan ang
I would say top 3 na masasabi kong good about US. Grabe, ang lamig ngayon dito sa amin. Nagkaroon kami ng snowstorm. Actually, it's been a week. Pero it's icy pa rin dahil hindi bumababa yung temperature. Super lamig. I think negative 8 to negative 16 degrees Fahrenheit. O I would say Celsius pala. Mas Celsius nga pala dyan sa atin sa Pilipinas. So I think yun muna. Yun yung top 3 bakit good dito sa Amerika. Then watch for my next video para pag-usapan natin yung bad all the way to ugly. Bakit inuna ko yung good? Siyempre, always count your blessings. You can never go wrong pag nandito ka na sa ibang bansa. As long as you make good decisions. Hanggang dyan muna. And samahan nyo ako pa sa mga susunod na upload ko. To God be all the glory. God bless you all, mga kabayan.